52 taong gulang si Marie at binuksan ang pinto ng punerarya sa Paris na umaga habang mahigpit na hawak ang nanginginig niyang 19 anyos na anak na babae. Pumanaw kagabi si Patrick, asawa niya, sa edad 54 dahil sa atake sa puso sa kanilang kwarto. Hindi siya natulog, wala siyang kinain mula pa nung alas 6 ng gabi at sa loob ng susunod na 30 minuto, kailangan niyang pumirma sa isang quotation na hindi niya maiintindihan ang mga numero o mga pagpipilian dahil hindi pa siya kailanman naglibing ng kahit sino sa buong buhay niya. Ang tagapayo sa punerarya ay kalmado, mahinahon at profesional. Ipinakita niya sa kanya ang isang katalogo na may mga larawan ng kabaong, mga deskripsyon ng seremonya at mga opsyon para sa lapida at iba pang batong puntod. Tumango lang si Marie nang hindi talaga nakikinig habang iniisip pa rin si Patrick na nagkakape alas 7 kahapon. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang bill sa mailbox niya. 6,000. 6,480 euro. Hindi alam ni Marie na ang kabaong na pinili niyang simple at disente ay siningil sa kanya ng 1,800 euros kahit binili lang ito ng punerarya ng mas mababa sa 250 euros. Ang negosyo ng punerarya ay kumikita ng mahigit 5 bilyong euro kada taon. Mukhang maliwanag ang hinaharap para sa mga profesional sa larangan ng kamatayan. Bawat taon sa Pransya, umigit kumulang 540,000 katao ang pumanaw. Sa loob ng 30 taon, aabot ito ng mahigit 700,000 katao. Isang lumalawak na merkado na palaging nagbabalansi sa pagitan ng dalawang tabu, ang kamatayan at pera. At sa likod ng bawat linya ng bayarin ni Marie, mayroong isang maayos na sistemang pang-ekonomiya na umuunlad na sa loob ng 30 taon. Noong 2024 umabot sa mahigit 3 bilyong euro ang halaga ng merkado ng serbisyong libing sa Pransya na may 650,000 pagkamatay taon-taon. Patuloy tumataas ang bilang na ito dahil mabilis tumatanda ang populasyon na may 3,000 hanggang 4,000 dagdag na namamatay taon-taon ayon sa INSEE. Ngunit may mas madilim na realidad sa likod ng anyong ito. Dalawang grupo ng pinansyal na kumpanya ang may kontrol sa 30% ng merkado at hindi malinaw ang presyo kaya walang nakakaalam ng totoong halaga ng libing bago pumirma. Paano naging malaking kita ang ganitong sensitibong negosyo nang walang nagiging problema? Sino ba talaga ang nakikinabang dito at hanggang saan aabot ang sistemang ito? Si George Arkeloff, Amerikanong ekonomista at Nobel Prize winner sa ekonomiya noong 2001 ay nagteorya noong 1970 ng mekanismong nagpapaliwanag kung bakit nagiging hindi normal ang ilang merkado, ang tinatawag na asimetriya ng impormasyon. Babalikan natin ito mamaya. Makakatulong ito para mas maintindihan natin ang nakataya rito. Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay maayos kayo. Sisilipin natin ngayon ang nasa likod ng isa sa pinakatabu na negosyo sa Pransya na karamihan sa atin ang magbabayad balang araw. Kwento ito ng sistematikong pagsasamantala sa pagluluksa at kawalang pusong paghangad ng pera kung saan yumaman ang mga investment fund mula sa pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay sa loob ng 30 taon. Paalala, pwede ninyong pakinggan ang episode nito bilang podcast sa lahat ng platforma. Tingnan ang link sa description o gamitin ang QR code. Nagsimula ang ating kwento noong 1973. Tinapos ng batas na suer ang monopolyo ng punerarya ng munisipyo para buksan ang merkado, pababain ng presyo at mapagaan ang pasanin ng mga pamilya. Pero ang totoong nangyari ay kabaliktaran. 30 taon nang lumipas, ang mga pribadong punerarya ang humahawak ng 85 hanggang 90% ng mga libing sa Pransya. Salip na bumaba, tumaas pa ang presyo. Dalawang grupo ang may kontrol sa 30% ng merkado ayon sa Pambansang Federasyon ng mga Punerarya. Ang OGF ang may-ari ng PFPFG, Roblo at Henry de Borneol at ang isa pang grupo ay ang Funecap. Hirap makalaban ang mga independyente at wala silang lakas sa negosasyon laban sa dalawang higante. Paano nagkaroon ng oligopolyo at pagtaas ng presyo matapos buksan sa kompetisyon? Sagot, bihag na kliyente. Isipin mo, para bumili ng kotse, pwede kang maglaan ng 2 buwan, ikumpara ang 10 dealership, tumawad at magbasa ng review online. May 48 oras ka lang para ilibing ang iyong ama at sa gitna ng pagkabigla, ayaw mo nang kumuha ng 3 quotation? Ito ang emosyonal na kahinaang pinag-aralan ni Daniel Kahneman, Nobel Prize sa Economics noong 2002 sa kanyang karera. Ayon sa kanyang pag-aaral, kapag matindi ang emosyonal na stress, lumilipat ang otak sa sistema isang mabilis at intuitive na paraan ng pagdedesisyon at hindi na gumagana ang sistema 2 na makatuwirang pagsusuri. Ang taong nagluluksa na kailangang pumili ng kabaong sa loob ng 30
minuto matapos ipaalam ang pagkamat ay napipilitan lang, hindi talaga nagdedesisyon. Sinanay ang mga tagapayo sa punerarya para samantalahin ito. Sasalubungin ka nila ng may empatiya, kakausapin ka ng mahinahon, tapos bubuksan nila ang isang katalogo sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod. Una nilang ipinapakita ang pinakamahal na kabaong na may magagandang larawan at salitang gaya ng marangal na huling pagpupugay, habang ang pinakamurang opsyon ay itinago sa ilalim na parang walang galang sa yumao. Isang komersyal na palabas na sinasamantala ang konsensya mo. Karaniwang pumipirma ang mga pamilya dahil hindi natatawaran ang kamatayan ng mahal sa buhay. Hindi alam ng marami kung gaano kalaki at hindi makatarungan ang tubong pinapayagan ng sistema. Sa likod ng bulaklak, itim na kasuotan at matatamis na salita, may isang negosyo na ang bawat hakbang ng pagluluksa ay ginagawang item sa resibo. Himayin natin ang isang karaniwang libing sa Pransya na nagkakahalaga ng humigit kumulang 4,500 euros para sa isang tradisyonal na paglilibing at 3,700 euros naman para sa cremation, ayon sa datos ng 2024 na inilatala ng mga pangunahing kumpanya sa industriya. Ang kabaong ang pangunahing gastusin na karaniwang nagkakahalaga ng 600 at 88 euros para sa isang standard na modelo, ngunit maaaring umabot hanggang 4,000 euros para sa mga high-end na modelo. Ang sikreto sa ganitong kalakihang tubo ay nasa pinagkukunan ng mga materyales. Sa B2B na plataforma sa Europa, dahil ng Europage o Alibaba, pwedeng bumili ang mga punerarya sa Pransya ng mga kabaong na gawa sa kahoy mula Poland o Romania sa presyong 145 hanggang 300 euros. Ibig sabihin, pwedeng 1,000 ang gross margin ng high-end na modelo kahit walang dagdag na materyal na halagang nagbibigay katwiran dito. Pagkatapos ay dumarating ang lapida na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 6,000 euros depende sa modelo, kahit na ang hilaw na bato ay ini-import ng maramihan mula sa China at India sa presyong maliit na bahagi lang ng huling presyo ng bentahan. Ang mga bulaklak, ang transportasyon ng bangkay, ang buwis sa paglilibing, ang gastos sa seremonya at ang mga obligadong bayad sa pulis. Lahat ay sinisingil at lahat ay pinapakita na hindi pwedeng tanggalin. At dito mismo tayo bumabalik sa pangalan na nabanggit ko sa inyo sa simula, George Akhilov. Ipinapakita ng teorya ng asimetrya ng impormasyon na kapag mas alam ng nagbebenta kaysa sa bumibili at hindi makapagsaliksik ang bumibili, tumataas ang presyo ng produkto kahit hindi tugma sa tunay na halaga nito. Ang punerarya sa Pransya ay maaring ito ng pinakaperpektong halimbawa na nalika ng makabagong ekonomiya ng merkadong may asimetrya ng impormasyon sa modernong ekonomiya. Pero ang pinakakumikitang sikreto ng negosyong ito ay hindi makikita sa resibo ng araw ng libing, kundi sa isang produkto na mas hindi kapansin-pansin na mas malaki pang kinikita kaysa sa lahat ng kabaong sa buong mundo, ang pre-need plan para sa libing. Batay sa Kredo, 2024 umabot na sa mahigit 1.6 bilyong euro ang kontribusyon sa insurance ng libing sa Pransya. Ang prinsipyo ay magandang ideya sa papel. Magbabayad ka ng 30 hanggang 50 euro kada buwan sa 20 taon. Ginagawa mo ito para hindi pasanin ng pamilya ang gasto sa libing at magbabayad ang insurance ng mga 4,000 at 500 euro para rito. Ang problema, sa loob ng 20 taon, kung magbabayad ka ng 40 euro kada buwan, makakabuo ka ng 9,000 at 600 euro para lang makuha ang 4,000 at 500 euro sa huli. Ang pagkakaibang yon ang kita ng insurance company na pinalago ang pera mo sa stock market ng 20 taon. Matindi pa, hawak na ng dalawang higante sa industriya ang buong kadena. Itinutulak nila ang tao sa kaparehan nilang planong panglibing, kinokolekta ang komisyon ng 20 taon at sila rin ang mag-aasikaso ng libing gamit sariling ahensya. 3 beses kang magbabayad. Kontrata, investment at libing. Sa likod ng maayos na sistema, may shareholder na naghahanap ng kita. Ang OGF ay binili noong 2007 ng investment fund na Astor Partners, tapos noong 2013 ng Pamplona Capital Management, at mula 2017 ang Canadian Pension Fund na Ontario Teachers ang naging major shareholder na may 74% na bahagi. Ang kumpanyang pampamilyang Pranses ay naging financial asset na pinamamahalaan sa Toronto. Pero ang sistemang ito, gaano man kaganda, ay may lihim na eskandalong muntik ng sumira sa buong imperyo ng OGF nang pumutok ito. Abril 2023 linggo nang naka-lockdown ang France dahil sa COVID, puno ang mga ospital at umaapaw ang mga morgue. Dahil sa emergency, mabilis na kinumpiska ng Val-de-Marne Prefecture ang isang bodega sa Romhis Market para gawing napakalaking pansamantalang morgue at ipinamahala ang logistics sa isang kumpanya lang, ang OGF. Sa Marseille, puno na ang mga morgue ng ospital at pinag-uusapan na ang paggamit ng skating rink o refrigerated truck para sa mga bangkay. Sa 3 linggo, higit 1,300 patay ang daraan sa bodega
bodega na ito. At dito, gumawa ang OGF ng isang bagay na magpapasimula ng pambansang iskandalo. Sinisingil ng kumpanya ang mga pamilya ng 55 euro para sa isang oras ng pagdalaw sa kabaong ng kanilang mahal sa buhay. Kakamatay lang ng iyong ama sa COVID sa ospital, hindi ka nakapagpaalam dahil bawal ang bisita ng 3 linggo at ngayon sinisingil ka ng 55 euro kada oras para magpaalam sa kanya sa bodegang nasa runghis na libre namang ipinahiram ng Republika ng Pransya. Nang isiwalat ng Mediapart at Federasyong Pranses para sa kremasyon, ang isyu noong Abril 2020, ipinagtanggol ng OGF ang sarili bilang gastos daw ito sa estruktura. Ngunit nagdulot na ito ng pinsala at nabasag ng omerta. At ang iskandalong ito ay ang nakikita lamang na bahagi ng mas malaking problema. Noong 2000 at 2004 pinurusahan ng otoridad sa kompetisyon ang PGF na naging OGF dahil sa sabwatan para hadlangan ng iba na magnegosyo sa ilang departamente. Noong 2018 ibinunyag ng France Inter ang sistema ng mga ilegal na komisyon ng ilang punerarya sa mga ospital at mga tahanan para sa matatanda para palihim na irekomenda ng mga kawani ng pangangalagang pangkalusugan ang kanilang ahensya sa mga pamilyang namatayan. Ang negosyo ng kamatayan sa Pransya ay naging isang pinansyal na asset na parang karaniwang negosyo na pinamamahalaan ng mga dayuhang pondo na ni minsan ay hindi pa nakakakita ng kabaong sa kanilang buhay. Habang nangyayari ito, milyon-milyong asawa ang pumipirma ng tantiya sa gastos na 6,000 euro nang di alam na pinayayaman nila ang mga shareholder sa ibang bansa. Pero di inaasahan ng mga pondong ito na nagigising na ang mga Pranses. May pagbabago sa France na nararamdaman ng investment fund na bumili ng negosyo ng kamatayan. Unang dagok nito ay galing sa malaking pagbabago sa kultura. Ang kremasyon na halos 1% lang ng mga libing noong 1,900 at 80 ay umaabot na ngayon sa humigit kumulang 45% ng mga libing sa France ayon sa pinakabagong pag-aaral ng SERFI at abutin ang 50% bago mag-2030. Baka nagtataka kayo kung bakit ito problema sa OGF at FANCAP dahil mas mura ng 600 hanggang 800 euros ang kremasyon kaysa tradisyonal na libing ayon sa Pompe Funebres de France. Walang marmolerya, lapida o pwesto sa sementeryo. Direktang nababawasan ang kita ng malalaking kumpanya sa bawat cremation. Ang ikalawang problema ay ang pagiging bukas o transparent. Nagbibigay dana ang mga online tagapaghambing gaya ng Melior Pompe Funebre at Obsex Info na ikumpara ng pamilya ang presyo ng bawat ahensya bago pumirma. Kaunti pa lang ang gumagamit nito sa 2024 pero mabilis itong lumalago. Bawat pamilyang naghahambing bago pumirma ay nakikipagnegosasyon, hindi basta sumusunod. Mayroon din mga bagong manlalaro sa merkado na tahasang humahamon. Itinatayo ni Roch Roch Eclair ang tatak niya sa slogan na Pompe Funebres à prix maîtrisé at dahan-dahang nakakakuha ng merkado. Pero ang tunay na pagbabago ay ang pagbabagong kultural ng mga Pranses mismo. Batay sa Credop, 2024 ng may edad 40 pataas ay nag-iwan o balak mag-iwan ng tagubilin para sa sariling libing. Ang bagong henerasyon ay bukas na sa pag-usapan ang pera sa libing, naghahanda ng sariling libing habang buhay pa at tumatanggi sa 4,000 euro na kabaong na ipinipilit na pirmahan sa loob ng 30 minuto. Alam ito ng OGF at FANCAP. Ngayon, malaki ang ini-invest nila sa komunikasyon, transparency at pagpapalawak ng alok. Pero malaki pa rin ang hamon. Dahil ang isang negosyo na itinayo sa loob ng 30 taon sa pagkakabiyag ng kliyente ay hindi basta-basta nababago sa loob lamang ng 2 taon. Ayon sa kasaysayang pang-ekonomiya, lahat ng saradong merkado ay nagbubukas ring kalaunan, walang eksepsyon. Nangyari ito sa telekomunikasyon noong 1970 at 8 nang dumating si Free at hinati sa 3 ang presyo. Ganito rin sa mga bangko dahil sa revolusyon ng mga digital bank. Ngayon, nangyayari rin ito sa negosyo ng kamatayan sa Pransya. Ang aral ng kwentong ito para sa negosyante. Ang negosyong nakabase sa kahinaan ng kliyente ay marupok sa pangkatagalan. Hindi lang ito immoral, kundi nababawi rin ng kliyente ang kapangyarihan kalaunan dahil sa pagiging bukas, kompetisyon o pagbabago ng kultura. At ang pagsasamantala sa kahinaan ng iba ay hindi kailanman isang pangmatagalang estratehiya gaya ng natuklasan ng isang bilyonaryong taga-Bordeaux na binili ang Gosport sa halagang €1 bilang simbolo bago niya ito nilimas mula sa loob. At nahuli rin makalipas ang ilang taon, gaya ng makikita sa video na ipinapakita.